beloved Boss Mike Cervera. Sa totoo lang, kung eto mga kababayan si Sarah, pwede na hong pwede na hong maging panghulma ng poste ng Meralco. Hindi nyo na kailangan ng panghulma mga kababayan. Eto lang pag tumayo si Sarah, pwede na mga kababayan, panghulma ng poste ng Meralco. Siyempre pare, di ba? Macho, guwapito. Uy, Sarah, sikasuhin mo nga yung asawa mo. Yung asawa mo, ngawa ng ngawa. Yun dapat inaasikaso mo, hindi mo masagot-sagot. Aba, mga kababayan, eto pina-check po. Pina-check ko. Baka mamaya ma-fake news tayo. Kung ito ay AI, mga kababayan, ito hindi po AI tulad ng kalan ng mga DDS yung asawa niyang babaeng ngawa na pinakasalan niya na binengbang niya. Oy, Sarah, yung binibengbang mong asawa mo! Na ano ba yon? Sino ba tayong sa inyong tomboy? O parehas kayong tomboy? Ano ba yon? Ngawa na ngawa mga kababayan Yan, nako. Hindi alam ni Kaloyan, late to. Kasi kayo naman, hindi kayo, ewan ko sa inyo, busy na yata kayo. Marami sa inyo hindi nakapanood nun mga kababayan. Yung asawa niya, yung ngawa ng ngawa, yung pinakasalan pa niya. Pinakasalan niya nung 2017. Di ba? Sinong asawa? Ay! Andali, hindi nyo alam. Mamaya, wait ka lang, Sarah, marami talagang chismoso at chismosa dito andali, hanapin ko yung asawa. Si Buday Yung asawa niya. Yung asawa niya na na tomboy na nagwawala sa social media. Balikan nga natin, Boss Mike. Oo, nasa ba yun? Yung asawang andali. Oo, hanapin ko Nasaan ba yung asawa ni Buday? Boss Mike. Ito, yan. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And eto mga boss hindi po ito AI. Sigurado po ako dyan. Ipapuputol ko titi ko. Eto mga kababayan, pinupusta ko na yung kaligayahan ni Jen Angeles. Eto mga kababayan ko. Ayan na pinupusta ko yung kaligayahan ni Jen Angeles. Na hindi po ito AI. Ito po mga kababayan, nagba-viral. Na inaantay ko na na magsalita si Buday. Hindi pa niya sinasagot yan. Ang ina mo, Sarah! Oo! Immoral ka! Kung totoo tong sinasabi ng dati mong asawa na nagpakasal ka, walang iya ka, napaka-immoral mo! Ang tindi mo, nakakahiya ka. Yan ba yung gusto ninyo? Na maging inspirasyon ng mga Pilipino? Yang Buday na pinagmamalaki nyo? Pinanginang yan mga kababayan. Kung ganyan, kita nyo may asawa na lalaki, tapos nagpakasal ng babae kung totoo yung sinasabi. Bakit di mo to sinasagot? Totoong tao to. Totoo, gusto mo turo ko pa yung bahay niya Kita nyo mga kababayan ko,
Ah, ganyan ba yung gusto ninyo? Na vice presidente nyo? Immoral. Immoral ka, Sara. Immoral ka. Yan. Di ba mga kababayan? Ayan o, pakinggan ninyo. Yan, yan, yan. Nagtanong kasi kayo, napunta tuloy yung topic natin dito. Tama kayo, hindi pa nga pala si... Oo, siya nagre-reply. Oh, yan na nga. Ano yung mga kababayan, mahilig pala sa kipay eh. Oh, dapat sinasagot ho. Hindi po yung tanong ka lang ng tanong kung ano-ano man pinagsasabi mo na wala naman sa tira. Panay ang tira mo kay Pangulo pero yung mga issue mo wala kang isang sinagot. Yung mga vlogger mo, dahil hindi na sila makasagot, ayan, nag-aaway-away na lang. Di po ba mga kababayan hindi ulitin ko lang. Ulitin ko lang. Etong video na ito ay hindi po ito AI. Oo, filter. Oo, filtered po Filtered po yung kanyang video. Alam nyo naman ngayon, uso ngayon yung ang daming-daming mga filter na para bang kukunin na kayo ni bro. Pero mga kababayan, totoo po yan. Hindi AI. Iba ho yung AI at iba rin po ito. Iba yung filtered. So mga kababayan ko, kung totoo itong sinasabi ng babae, at kung kasinungalingan man ito, sana sinasagot ni Buday. Bakit hindi sinasagot ni Buday? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Silence means yes. Ika nga nila. Di ba? Silence means yes. Ika nga nila. Kinang mo. Buday, sagutin mo to. Asawa mo. Asawa mo to. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Totoong kasal daw sila, Artemio. Artemio! Totoong kasal daw sila, mga kababayan ko. Hanggang ngayon po, nag-aantay tayo ng kasagutan kay Buday. Nananawagan po kami. Sa mga DDS dyan, pwede po bang pakitanong naman kay Buday kung gaano katotoo na nagpakasal ka sa kapwa mo, babae. So, paano na si Man Scarpio? Yung asawa mo na napabalita na nagkaanak daw di umano sa isang artista. At sa isang long katuts ng isang dating senador. Bakit hindi mo sinasagot to? Abay, nakaraan linggo, nakalimutan ko na to. Mga kababayan ang daming issue ni Sara Buday. Unang-una, confidential fund. Ito na naman, usaping immoral. Immoral. Gaano ka kahiya-hiya yung ganun, mga kababayan? Turuin mo, may asawa kang tao, nagpakasal ka pa sa kapwa mo, babae. Ibang klase, no? Matindi. Buti na lang, nandito si Paring Chel. Maring Chel, thank you naman, Di mo ba? Shoutout sa lahat ng mga taga-Japan dyan. Ang tindi! Punta na natin itong talaga si Buday. Officer Claire Castro ang muling pahayag ng bise na pinagsisisihan niya na makipagtandem kay Marcos noong 2022 elections. Ulitin ko lang mga kababayan, tinataya ko yung kaligayahan ni Jen Angeles. Harap-harapan nandito. Kung AI yan, mga kababayan, dalhin nyo ko sa luneta. Sa mga DDS, ako'y nananawagan. Gawin nyo pang abogado si Libayan. Nanawagan ako na totoo. Itong video na ito hindi AI. Yun ang labanan. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Handa akong iposta ang kaligayahan ni Jen Angeles.
Sa mga DDS. Tingnan nyo. Mag-witness kayong lahat, ha? Mag-witness kayong lahat, ha? Tuloy. Ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Dati niya na po sinabi yan, nagsisisi siya. Kaya nga, matagal niya nang paulit-ulit sinasabi. O yan, magkamag-anak yan, Franz Castro at saka Claire Castro. O, kita nyo? O, yan, magkamag-anak yan. O, di ba? O, eto, Yaya Ning, at Tita Ning. O, ipaagaw dito. Hindi naman. Akala ko naman ipagawa na yung kontrata. O, sino ang lalaban sa mga DDS dyan, Yung pinakamagaling nyo na. Putulan ng kaligayahan. Pag si Banat Bay, mga kababayan, mukhang talo tayo dyan. Diba? Lugi. Pwede bang hanap kayo ng iba kahit na hindi masyadong sikat? Diba? Kasi di naman pinag-uusapan na kung sino sikat. Ang pinag-uusapan dito yung dapat naman pantay. Si Banat Bay, bukang hindi naman niya ginagamit yung kanya Tuloy na. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso. Ayun, hindi binubukas ang isipan, mata at puso. Attorney, baliktad nga yung puso't isipan. Ang puso niya nandito sa tuktok niya. Ang isip niya, utak niya nandito sa dibdib niya. Kaya siguro lumaylay. Grabe ka, Sara, ewan ko sa'yo. Ito na, mga kababayan ko. Para sa taong bayan. Yeah. Nang tanungin naman ng palasyo kung may pagsisisi ba si PBBM sa pakikipagtandem kay Inday Sara, ni minsan wala raw narinig na ganyang pahayag mula rito. Kita nyo si Pangulo, walang ganun. Diba? Walang ganun. Bakit magsisisi pa? Nandyan na yan Di po ba, Nancy Yu? Live ako? Diba, mga kababayan? Live na live tayo, mga kababayan ko. Di raw nito ugali ang paninira kanino man. Correct. Kailanman, mga kababayan, hindi po naninira si Pangulo, yan ang aking kinabibiliban sa kanya. At minsan, kinaiinisan na rin. Sa sobrang bait po niya, mga kababayan, inaabuso na siya. Di po ba? Kawalan din daw ng Vice Presidente kung nanghihinayang ito sa pagsama sa Pangulo noong 2022. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Nako! Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Ay, nako, attorney. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan dahil hindi naman siya magiging presidente. Tumpak! Attorney Claire, binago ko lang. Pero tumpak talaga, mga kababayan. Ang hindi marunong tumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Tumpak. Hindi talaga magiging presidente, mga kababayan. Baka kahit ako na lang lumaban. Opo, mga kababayan, baka kahit ako lumaban, baka iboto nyo pa ako kaysa sa kanya. Sige. Our beloved Boss Mike